And we welcome everyone narito muli. Tayo ay pinagtipon ng Panginoon upang tayo ay patuloy na mag-aral at magkaroon ng kaalaman sa kanyang mga salita. Okay, yung ating text nga from Nehemiah chapter 8 verses 1 to 12, and we are now in part 3 kung saan we are going to study yung Piece of Trumpet. At alam po natin na kung saan yung first day ng 7th month is about the Piece of Trumpet. So, dito sa Amos chapter 3 verse 7, sabi po dito, "Surely the Lord God will do nothing, but He reveals His secret unto His servants, the prophets." So, ayan po, no? God told His servant Moses in Leviticus chapter 23, sa verse 2, sabi niya dito, concerning feast of the Lord. And in verse 4, a holy convocation, a sacred assembly, which you shall proclaim in their season. You shall proclaim it in its appointed time, from the Hebrew word muadim. So, dito atin po makikita na yung peace of the Lord is part of their celebration that they do it every year. So, for a review, yung 7 feasts of the Lord taken from Leviticus chapter 23. So, meron pong Passover, merong unleavened bread, merong first fruit, merong Pentecost or Feast of Weeks. Then, merong Feast of Trumpet. Then, merong Day of Atonement. At yung last is Feast of Tabernacles. So, ating pag-alaman na kung saan sinabi sa Colossians chapter 2 verses 16 and 17 that these are the shadows of things to come. Yung tinatawag na feasting ay anino sa mga bagay na darating because God will do something na kung saan that He will reveal Himself. At ito nga, it was revealed through Christ, no? Na kung saan Jesus became our Passover Lamb na inoffer niya ang kanyang sarili as a way for us to be saved. At yun po yung nangyari during the 14th day of Nisan. Then He is also the unleavened bread. Sabi ni Apostle James, even in His mouth, there is no guilt. Wala pong nakitang mali. Wala pong nakitang kasalanan sa kanyang buhay. And He becomes our unleavened bread. At sa first day of the week, which is Sunday, He rose again. And that is the first fruit. Jesus is the first fruit among the dead. Siya po ay nabuhay na magmuli. At nung ika-50th day, the Holy Spirit was given. Ayan po. Yun po yung Pentecost. Now, yun po yung mga spring feast na nangyari na pertaining sa first coming ni Jesus. Now we are studying now yung tinatawag na fall feast pertaining to the second coming of Christ. So kaya nga po, nag-aaral po tayo. We are now studying yung Feast of Trumpet. Ito po yung panglimang festival na nagaganap po in fall season.
Ngayon, piece of trumpet na kung saan, of course, gumagamit sila ng trompeta. Why trumpet? Ano ba yung gamit ng trumpet? Okay, sa Numbers chapter 10, verses 1 to 10, merong instruction ng Panginoon kay Moses. Sabi po dito sa verse 1, "And the Lord spake unto Moses, saying, Make thee 2 trumpets of silver, of a whole piece shalt thou make them, that thou mayest use them for the calling of the assembly and for the journeying of the camps." So, pinagawa si Moses ng trumpet made of silver. At ito po ay dalawa. Sabi ng Panginoon, gagamitin niyo yung trompeta for calling the assembly. So, yan po yung unang reason for the trumpet, for calling the assembly. At yung pangalawa, for the journeying of the camp. Okay, so sabi sa verse 3, "And when they shall blow with them, all the assembly shall assemble themselves to thee at the door of the tabernacle of the congregation." So it means, once they hear the trumpet blow, the congregation is being summoned. Pinapalapit sila o pinapapunta sila o pinapa-assemble sila sa door ng tabernacle. So alam natin, no, during that time, they have the tabernacle. Yan po yung tinatawag na kanilang pinaka-worship na alam natin it is mobile. Then later on, it was replaced by the temple. Ayan po, permanent. In verse 4, it says, "And if they blow but with one trumpet, then the princes which are heads of the thousands of Israel shall gather themselves unto thee." So ito yung mga pinuno, no? Pag isang trompeta lang. In verse 5, "When you blow an alarm, then the camps that lie on the east part shall go forward." Ayan po. When you blow an alarm. So it means merong tinatawag na distinguishing sound, yung trumpet. Na kung saan, when you hear this sound, so it is an alarm. No? Kaya dito, sabi nga nun, "The camp that lie in the east part shall go forward." So alam po natin yung tabernacle, meron po tinatawag na positioning, yung 12 tribes. Merong sa east, 3 tribe. Merong sa west, 3 tribe. Meron sa north, 3 tribe. At merong sa south, 3 tribe. Pag yung sa gitna po nito, yung tabernacle. Sa gitna nito, tabernacle. So, east, 3 tribe. West, 3 tribe. North, 3 tribe. South, 3 tribe. Sabi dito, "When you blow an alarm, then the camp that lie on the east." So yung mga taga-east, sila muna yung mag-move. Ayan po. In verse 6, "When you blow an alarm, the second time, pag pangalawa na, then the camps lie on the south side shall take their journey and shall blow an alarm for their journey." Ayan po. Sila muna mag-move. Then in verse 7, "But when the congregation is to be gathered together, you shall blow, but you shall not sound an alarm." So ayan po, yung instruction. Pag i-gather yung buong assembly, sabing ganon, "You shall blow, but not an alarm." So it means it is something na ito'y maaaring a long blast na everybody knew na they are being summoned. Ayan po. In verse 8, "The sons of Aaron, the priest, shall blow with trumpets, and they shall be to you for an ordinance for forever throughout your generations." So ang authorized lang is yung mga priest to blow the trumpets. In verse 9, "And if you go to war," ayan po, pag
makikipaggera o kung merong tinatawag na kaaway in your land against the enemy that oppress you, then you shall blow an alarm with trumpets, and you shall be remembered before the Lord your God, and you shall be saved from your enemies. Oh, ayan po, no? Pag merong enemy na parating, you have to blow an alarm. Ayan po. So to prepare the people sa kanilang enemy. In fact, it is also said in Ezekiel chapter 33 verse 3 na kung saan yung watchman kinakailangan mag-blow siya ng trumpet to alarm that the sword is coming. So ayan po, no. Sabi sa verse 10, also in the day of gladness. So ayan po, no. Sinabi ng Panginoon sa verse 2 to gather the assembly at yung moving ng camps. Ngayon, sinama niya pa dito yung when you are in war o merong threat, you should blow the trumpet. Ayan. And blow and make an alarm. At sabi sa verse 10, also in the day of your gladness. So you need to, sabi ganon, blow the alarm or the trumpet in the day of your gladness and in your solemn days and in the beginnings of months. So ito po yung mga gamit pa ng trumpet. You shall blow with the trumpets over your burnt offerings, over the sacrifices of your peace offerings, that they may be to you for a memorial before the God, your God. I am the Lord your God. So ayan po, no? Na kung saan, ito yung tinatawag na other uses of the trumpet o yung pagbublow ng trumpet. In the day of your gladness, in your solemn days, in the beginning of month, in your burnt offering, in your sacrifices, so that it will be a memorial. So yun po yung gamit ng tinatawag na trumpet. Okay? So ngayon, dito, we will go doon sa verse 7 uli, no? Sabi ganon, but when the congregation is to be gathered together, you shall blow, but you shall not sound an alarm. So, hihipan, pero hindi alarma. So, it means merong tinatawag na distinction between yung blowing, simply blowing, at saka tinatawag na alarm. So, magkaiba yung kanilang sound, no? At sabi sa verse 9, and if you go to war, then you shall blow an alarm. So it means, pag alarm, isibihin, merong tinatawag na enemy that they'll be going to be engaged. Dito hindi po sinabi kung ilan, but nalaman natin previously na pag nag-move ng camp, meron din alarm. Yung first, sila yung sa east. Pag dalawa, then yung nasa south ang mag-move. Pero dito is alarm. Probably siguro it is being blown several times, but ang sound is alarming. So yan po yon, no? Now, we will go doon sa sinasabi ni Saint Paul sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51. Na kung saan dito, sabi niya, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall raise incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must be put in corruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on in corruption, and this mortal shall
have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that it is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin. The strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So ayan po, nabanggit po dito yung tinatawag na trumpet at the last trumpet. Na kung saan, alam po natin, no, based doon sa ating pong binasa sa Numbers chapter 10, verses 1 to 10, na kung saan ginamit po yung tinatawag na trumpet. And I believe it's the same trumpet po yung nais ng Panginoon na gamitin dito, no, yung kanyang tinatawag na intention. So sabi ni St. Paul sa verse 51, behold, I show you a mystery. Sabi po sa Amplified Bible, listen very carefully. I tell you a mystery, a secret truth decreed by God and previously hidden, but now revealed. We will not all sleep in death, but we will all be completely changed, wondrously transformed. So, sabi niya dito, I tell you a mystery. So, pag sinabi po natin mystery, it is something that is hidden. Ito po yung natatago. The same meaning po doon sa seal. Sa Revelation chapter 6, atin po makikita, there are 6 seals. Yung first seal, ito po yung tinatawag na white horse. Yung seal, actually, it's also a legal term. Na kung saan, pag yung envelope, sabihin na mayroong mga documents, sinil, nobody can open it until yung tinatawag na court hearing na ito ay bubuksan. And everybody will know kung ano yung laman ng tinatawag na envelope na yon. Once it is sealed, nobody can open it. When Jesus died, yung kanyang tomb, it was sealed. It means nobody can touch it. Ayan po. Na kung saan atin po makikita, yung sealing is something na kung saan to prevent any tinatawag na corruption or interference, na ito'y talagang pure na hindi ginalaw. Ayan po. So ito yung sinasabi ni St. Paul na tinatawag na mystery o yung tinatawag na something that is hidden or that is secret na walang nakakaalam, nobody knew. Na kung saan ito'y pinaalam niya sa mga taga-Corinth na sabi niya na tayo'y hindi mamamatay. Ayan. Na kung saan dito hindi pa alam yan before. Do na kung saan dito mayroon ng mga nangyari nga katulad si Enoch, hindi siya namatay, he was taken up. Katulad ni Elijah, he was taken up. So, kumbaga sa kwan, may mga pili na tao. Pero sabi niya dito, merong secret na ngayon ay ihayag ko sa inyo. Na hindi tayo, sabi ganon, mamamatay. But we will be changed. Kailan mangyayari yun? Sabi niya ganon, in a moment, sabi sa verse 52, in a moment, in a twinkling of an eye, no? Sandali. In a twinkling of an eye, in a split second, sabi niya ganon, at the last trump. Ayan. Yung trompeta, sabi niya, at the last trump. Sabi niya, for the trumpet shall sound. Ayan po. For the trumpet shall sound. So,
nalaman po natin doon sa Numbers chapter 10, verse 7, sabi dito, "But when the congregation is to be gathered together, you shall blow, but you shall not sound an alarm." So it means merong tinatawag na trumpet call whenever God will gather His people. At ito po yun, yung background nito, kung bakit merong tinatawag na trumpet. Dahil God will going to assemble His people. Ayan po. At ito rin po ay sinundan ni Apostle Paul doon sa 1 Thessalonians chapter 4. Anong sinabi niya dito? Sa verse 13. Ito po yung secret, no? Na sinabi niya sa 1 Corinthians 15. Sabi niya dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, "But I would not have you ignorant." So ayan po yung sinasabi sa mga mananampalataya, not to be ignorant. Sabihin, yung tinatawag na study of prophecy ay kinakailangan pong malaman ng mananampalataya. Ayan po. Sabi niya sa verse 14, "But if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in death in Jesus will God bring with Him." Ayan, God will bring with Him. Yan, dadalhin o tatawagin ng Diyos o para sa Kanya. "For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trump of God." Ayan po, the trumpet of God, ayan po, will sound. "And the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord." Ayan po, yung tinatawag na gathering. When the trumpet sound, God will going to gather His people. And His people will be with Him. Sabi ganon. "And so shall we ever be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words." So, yan po. Bakit niya ginamit yung word na comfort? Kasi nga yung mga naunang na mahinga na mga believer, they were of course grieving. So, kaya nga, sinabi niya dito, itong bagay na to, na kung saan isang araw, merong trumpet, and we will be all changed. Ayan. And we will be forever with the Lord. At sabi niya ganon, as a way to comfort yung mga nawalan ng mahal sa buhay. Ayan po. So, yung comfort po is the same na kung saan it brings an encouragement o yung nagdadala ng tinatawag na pag-asa o nagpapalakas. Ayan po. Na kung saan para sila ay patuloy na magkaroon ng kalakasan sa kanilang paglakad sa Panginoon at maging malakas sila sa kanilang pananampalataya. So ito po yung word na to, no? Therefore, sabi nga no, comfort one another with these words. So kailangan ng mananampalataya, ibig sabihin na kung saan na meron siyang tinatawag na pag-asa o meron nag-aantay sa kanya na pag-asa. Ayan po, na kung saan, kaya nga sinasabi ni Saint Paul sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, "Therefore, be immovable." Sabi niya, na kung saan
yung mga ginawa sa Panginoon, it will not be in vain. Kasi one day, mangyayari itong mga sinabi ko na ito. So yun po yun, as encouragement, and the same encouragement po sa atin. Ang ating pong journey, tawag po dito, para po sa mga tumatakbo, hindi po siya sprint. Isipin yung sprint, 100 meters lang ang tatakbuhin. Ang tawag po sa atin, tinawag po tayo ng Panginoon towards a journey. Ito yung tinatawag na marathon. So mahaba siya. So mahaba, it's tiring, exhausting. May mga daan na dadaanan ka na mabato, na maalikabok, pataas. Ayan po. So that's our journey. And kung ikaw ay isa sa mga runner at meron nagsabi sa iyo, malapit ka na sa finish line, what do you think na mangyayari sa iyo? The more na mag-exert ka ng effort, malapit ka na malapit ka na. Maaaring hindi mo pa siya nakikita pero sinabi sa'yo malapit ka na. And the same thing dito po, that we are encouraged o ito'y comfort sa atin na in spite na meron tayong mga difficulties, meron tayong mga trials, still malapit na po tayo sa tinatawag niya finish line in our journey. At gusto ng Panginoon that we will finish strong, that we will reach that finish line na kung saan, sabi niya, faithful servant. So yun nais ng Panginoon. Kaya nga, these things is revealed to us para tayo magkaroon ng comfort, tayo ma-encourage, at tayo ay magpatuloy to be steadfast in the Lord. For our work is not in vain. Ayan po. Kaya nga, napaka-importante po sa atin na to be knowledgeable sa mga bagay na gagawin ng Panginoon. Because He already revealed it to His servant, the prophet. Ayan po. Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 1, but of the times and the seasons, brethren, you have no need that I write to you. Ayan po. Na kung saan, dito po, sinasabi ni Apostle Paul, na kung saan, yung tinatawag na time na ito'y mangyayari, o yung season, sabi niya, hindi ko na kinakailangan sumulat pa sa inyo. Ayan po. So it means, ang mga mananampalataya ay nalalaman niya kung ano yung time na yon at kung ano yung season. Ayan po. Kung saan yung unang purpose sa spring ay napulfill ni Christ, the same thing, He will fulfill the same sa kanyang second coming. But this feast of trumpet, pertaining to the trumpet, that there will be a trumpet sound. Na kung saan yung mangyayari na yon na tinatawag natin na rapture of the saints when the trumpet will sound. Sabi ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 4, sabi niya, those who are sleeping in death, they will rise first, and those who are alive, they will follow. Sabi niya sa 1 Corinthians 15, those corruptible will be incorruptible. Those mortal will come into immortality. So, ang gusto niya sabihin dito, kung paano si Jesus ay naging firstborn, then those who are in Christ will have the same, I should say, body, just like the Lord Jesus Christ.
Kaya nga siya ngayon firstborn eh. It means yung mga susunod magiging katulad sila ng katawan ni Jesus. Na kung saan yung kanyang katawan is incorruptible. It was put into immortality na wala nang tinatawag na kamatayan. Ayan po, no? Wala nang tinatawag na corruption. At kailan mangyayari to? Sabi niya, when the trumpet will sound. Ayan po. Which is alam natin, ito yung tinatawag na gathering. Gathering of the believers na sinabi sa Numbers chapter 10, verse 7. But when the congregation is to be gathered together, you shall blow, but you shall not sound an alarm. Ayan po. Ngayon, alam natin na yung piece of trumpet pertaining to the rapture of the saints o yung pagkuha ng mga mananampalataya, yung kanyang bayan dito sa lupa. Kaya nga, sabi ni Apostle Peter, you are a peculiar people, a royal priesthood, a holy nation. Ayan, a holy nation. At God will going to call and assemble His people, His holy nation, His royal priesthood. When the time comes na kung saan He will summon them by the use of the trumpet. Ayan po. Kaya surely it will happen in that season. Ano po yung season na yon? The fall season. It means on the last week of September or first week ng October, yung tinatawag na timing na kung saan fall season or the start of fall season probably na kung saan exactly God will fulfill yung kanyang sinabi. Okay? So this time, I will stop at magkaroon po tayong tinatawag na input or question kung ano po ang inyong masasabi regarding sa ating study. Okay po? Okay, kung sino yung gusto magsalita, kung sino yung gusto mag-add, kung sino yung gusto mag-comment, i-open lang po ninyo inyong camera, then I speak up. So, yun po yun. Okay, so welcome po. And we'll start na po kung sino yung gusto mag-dagdag dito. Okay, good evening po sa lahat, mga kapatid. Mag-ano lang ako doon sa ano ni Pastor William kanina doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, no? Kasi nga po may nabanggit as we walk in the Lord, hindi tayo yung marami tayong na-encounter sa buhay na mayroong sa paglakad po natin, hindi laging flat, no? Hindi laging maayos ang daan. Sabi nga, may malikabok, may babato, may lubak-lubak, But as we go on, mga kapatid, alam natin na mayroon tayong mga nararanasan ganyan. But mayroon tayong focus na dapat po nating gawin. Kasi nga, alam natin na ang ating reward ay naghihintay po sa atin sa langit. We should not stop in walking. Hindi tayo dapat tumigil sa ating paglakad. At bagamat ganun po yung nararanasan natin, what we need to do is just to focus our eyes to the Lord. Kasi yun po yung dapat po natin gawin. Otherwise, if we don't focus our eyes on the Lord, mabuburn out tayo, mapapagod, at malilimutan natin yung reward na naghihintay sa atin. So what we need to do is just continue focusing our eyes to the Lord dahil alam natin yun po yung tama. Yun po yung dapat nating gawin. So sabi nga doon, darating po yung time na mag-gather tayo dahil ang pangako naman ng Panginoon na sa First Thessalonians ay darating po yung time na tayo ay i-put up ng ating pong Panginoon. So para tayo makasama doon sa put up na yon,
we need to focus our eyes to the Lord. Whatever circumstances, whatever trials, whatever na ating nararanasan, we just need to focus our eyes to the Lord. Dahil alam natin, ang Panginoon sa buhay natin ay hindi niya tayo iwan ni pababayaan man. That is what His promise to us. So, yun lamang po siguro, mga kapatid, sa ating, ang akin lang pong may dadagdag as part of encouragement na we just need to focus our eyes to the Lord. Yun po ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita in Hebrew. So, maraming salamat po. Ang God bless. Okay, maraming pong salamat, Pastor Nestor, sa inyong ibinahagi. Okay. Sino ba po? Sige, Pastora. Christine. Pastora Christy. Sige po. Speak. Isa pong nakakagalak doon po sa ating pinag-aralan ngayong gabi, yung atin mong mga ginawa sa Panginoon ay hindi nawawala ng kabuluhan. So, may mga gantimpala na naghihintay. Yun po yung, kumbaga nga po sa pagtakbo, ay yun yung tinitingnan natin. Kaya kahit na malubak, kahit na mabato, kahit matinik, tinitiis natin yung lahat kasi pagkatapos ng lahat ng ito, naghihintay yung gantimpala at yung ating ginawa sa Panginoon, hindi nawawala ng kabuluhan. Yun po yung isa sa maganda rin po nating natalakay ngayong gabi na mababaliwala lahat yung mga hirap na atin pong pinagdadaanan ngayon. Pag dumating ang Panginoon, sa isang kisab mata, mababago ang lahat. So, kaya kahit na maraming mga trials at maraming mga pagsubok ay yun po ba sa ating pinag-aralan pagpapatuloy para kamtan yung gantimpala sa hinaharap. Yun lamang po, Pastor. Okay, maraming salamat po, Pastora Christy. We pray na you got the anointing sa Batangas City and you will have one day your own. Amen po. Amen po. Nakaka-bless po talaga. Nakaka-bless po. Mag-alaga na rin kayo ng kambing ninyo. Pastor. Mag-alaga ka na daw ng kambing, Pastora. Ayun nga, Pastor, mag-aalaga na rin ako ng kambing. At parang si Pastor Ronald, meron pa yatang sabi niya sa Saturday, parang meron pang susunod. Okay, some more, meron pa po akong makishare. Isa pa po siguro, no, bago tayo dumako sa prayer, bago tayo magtatapos na. One more. Okay. Okay, I assume na wala na pong gusto mag-contribute, no? I try to do it slowly, no? Alam na ng marami to, no? But we have to review at makita po natin dito with yung gagawin ng Panginoon na kung saan yung may mga katanungan, at least merong time para magtanong, at yung gusto magdagdag pa, meron ding time, no? Para ang lahat is we go on slow pacing, ika nga. Next week o next Thursday, I will talk doon sa tinatawag na rapture of the church and regard sa tinatawag na timing and what season, I should say, we are in. At magkaroon tayo tinatawag na reference, no? At sabi ko nga, if we will know, sabihin, the Antichrist
kung siya ay marireveal at malalaman natin ano yung magiging reaction natin. Magiging lalo ba tayong masipag? What will be our reaction? Kasi yung tinatawag na revelation of Antichrist o yung tinatawag na building of the third temple, that's a clear signal, no, that there is something about to happen sa hinaharap in probably few months, no, sa ating kumbaga sa panatili dito sa lupa. And this is important, kaya nga we need to be knowledgeable. At yung sinasabi ni St. Paul na not to be ignorant, no, sa mga bagay na to para tayo ay lalong lumakas at tumibay, no, na kung saan we already, I should say, have the idea where we are in reaching this finish line. At isa po yung isang bagay na kung saan that God will find us faithful. So dadako na po tayo sa panalangin. Salamat po Panginoon, Lord God, sa aming Panginoon na pag-aralan, Lord God, with the use of the trumpet. And we will be waiting, Lord God, for that sound, Panginoon, a joyful sound, Panginoon, a victorious sound, a jubilant sound, O Lord God, na kung saan, Panginoon, that you will call your people, Lord God, one day. And that we pray, Panginoon, na tama, Panginoon, O Lord God, na kami handa. Kami, Panginoon, O Lord God, ay merong, Panginoon, Lord God, kagalakan at patuloy na kalakasan, Lord God. Kaya, Panginoon, at this time, I pray, Panginoon, sa iyong mga lingkod, na patuloy, Panginoon, nawa sila lalakad, Panginoon, Lord God, na merong, Panginoon, kagalakan at patuloy na kapayapaan. Lord, I pray, Panginoon, kay Pastor Beng, kay Pastora Kern, kay Pastora Rina, kay Pastor Paul, Jerens Paul, kay Pastora Christy, kay Pastor Ano, kay Ate Eva Lynn, kay Pastora Lolit, kay Pastor Edwin Esconde, kay Pastor Chris, kay Pastor Jose Oriel, kay Pastor Edwin Gilbuena, kay Kuya Jess Hernandez, kay Pastor Vidal, kay Kuya Leo Ilaw, kay Pastor Frankie, kay Pastora Bibilin, kay Ate Lea, kay Pastor Romy, kay Ate Wenzel, kay Pastor Jolino, kay Pastor Paeng, kay Pastora Carmen, kay Ate Clarice, kay Pastor Ronald, kay Pastor Nestor, kay Pastora Ana Corita, kay Pastor Raji, kay Pastor Paul, kay Pastor Ludi, kay Pastor Wong. At kung meron man, Panginoon, kung inabanggit dito, Lord God, we pray, Lord, na ang iyong lingkod, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, tangkapin, Panginoon, ang iyong benepisyo, Panginoon. Lord God, na kung saan, Panginoon, in Psalms 103, kami, Panginoon, nagpapasalamat for your benefits towards your servant, Lord God, who forgives all our iniquities, who heals all our diseases, who redeems our life from destruction, who crowns us with loving kindness and tender mercies, and satisfying our mouth with good things, so that our youth is renewed like the eagles. Panginoon, patuloy, Lord God, na ang iyong lingkod, Panginoon, lalakad, Panginoon, sa iyong mga provisions, Panginoon, that there will be food on the table, there will be roof, Lord God, in their head, and clothes on their back. Na kung saan, Panginoon, that your hand is there, Panginoon, to provide. That your hand is there, Lord God, to bless. Panginoon, even, Panginoon, every families, Panginoon, O Lord God, that there will be peace, that there will be joy, O Lord God. We speak, Panginoon, wellness and healing, Panginoon, unto your servants, O Lord God, na Panginoon, patuloy na taglayin, Panginoon, Lord God, in good health. At Lord, those, Panginoon, na merong karamdaman at kasakitan, we speak healing in the name of Jesus, and that they will receive, Lord God, that wellness that comes from you.
Pagkat nais mo, Panginoon, Lord God, ang mga matuwid ay mabuhay ng mahaba dito sa lupa. Amen. Amen. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Ito nga po, Panginoon, nakalaan, Panginoon, for your people, Lord God. And we pray, Panginoon, O Lord God, ang mahabang buhay, that we will not die but live until the works of the Lord, Panginoon, O Lord God. And this we are declaring, Panginoon, unto your servants, to your Lord God, hallelujah, people, Panginoon, O Lord God, who knows the joyful sound, O God, na kung saan, Panginoon, Lord God, hallelujah, salamat po, Panginoong Isus, for your life you have given unto us. You have imparted your life unto us, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, Lord God, for filling us, for anointing us, Panginoon, Lord God, to serve you, Panginoon, Lord, that you will renew, Lord God, hallelujah, Panginoon, ang aming Panginoon, inner man, O Lord God, that it will walk, Panginoon, O Lord God, in the new ways of life. Natunay nga po, Panginoon, O Lord God, Jesus did not rose from the dead, na kami, Panginoon, magkaroon ng defeated life. But indeed, Panginoon, we have a victorious life in Christ, O Lord God. You made us winner, Panginoon, O Lord God, when you raised from the dead. And you have given a new life, O Lord God. At patuloy, Panginoon, that we will declare it, O Lord God. At patuloy, Panginoon, Lord God, Panginoon, anoint your servant, Panginoon, that when they speak, Lord God, they speak fire, Lord God. They speak hope, Panginoon. They speak life, O Lord God. At patuloy, Panginoon, O Lord God, unto their people, Panginoon. Let prosperity, Panginoon, abound unto your people, Panginoon, O Lord God. Na Panginoon, Lord God, sa bawat mga iglesia, Panginoon, O Lord God, patuloy, Panginoon, ang iyong visitation, patuloy, Panginoon, O Lord God, ang iyong patuloy na pagkilos, Panginoon, O Lord God, na kung saan, Panginoon, sa mga membro, Panginoon, O Lord God, na magkaroon, Panginoon, ng kagalingan sa mga membro, magkaroon, Panginoon, ng kabuhayan, magkaroon, Panginoon, ng mga trabaho, magkaroon, Panginoon, ng abundance, O Lord God, na kung saan, Panginoon, Lord God, hallelujah, your goodness overflows, O Lord God. Hallelujah, katulad, Panginoon, Lord God, ng declaration, Panginoon, ni David, O Lord God. Salamat po, Panginoon, for this time you have given unto us, O Lord God, na kung saan, Panginoon, let your people be united continually, Panginoon. There will be oneness, Panginoon, sapagkat nalulugod ka, Panginoon, Lord God, when your people gather together in unity, O Lord God. Na kung saan, Panginoon, pinangako mo, Lord God, na you are there, Panginoon, O Lord God. At alam namin, Panginoon, as a King, Panginoon, O Lord God, this is a royal protocol, O Lord God. Hallelujah. We bless you, Lord God, even this time na patuloy, Panginoon, we pray. Ang aming, Panginoon, pagtitipon na magbibigay, Panginoon, ng magandang signal, Panginoon, O Lord God, na magiging maayos, Panginoon, O Lord God, Lord, even, Panginoon, yung mga sounds and everything, Panginoon, Lord God, and that, O Lord God, it's a time, Panginoon, na patuloy, Panginoon, that will be rejoicing, O Lord God, that we will be encouraged, O Lord God. Salamat po, Panginoon, and we speak peace, Panginoon, sa bawat isa, and this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.